Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Pagkakain nila, tinanong ni Jesus si Simon Pedro, "Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako ng higit sa mga ito?" "Opo, Panginoon, alam ninyong mahal ko kayo," tugon niya. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Kung gayon, pakainin mo ang aking mga batang tupa." Muli siyang tinanong ni Jesus, "Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako?" Sumagot si Pedro, "Opo, Panginoon, alam ninyong mahal ko kayo." Sabi ni Jesus, "Alagaan mo ang aking mga tupa." Pangatlong ulit na tinanong siya ni Jesus, "Simon, anak ni Juan, mahal mo ba ako?" Nalungkot si Pedro, sapagkat 3 beses siyang tinanong, "Mahal mo ba ako?" At sumagot siya, "Panginoon, alam po ninyo ang lahat ng bagay. Alam ninyong mahal ko kayo." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Pakainin mo ang aking mga tupa." Pakatandaan mo, noong bata ka pa, ikaw ang nagbibihis sa iyong sarili at pumupunta ka kung saan mo gusto. Ngunit pagtanda mo, iuunat mo ang iyong mga kamay at iba ang magbibihis sa iyo at dadalhin ka kung saan hindi mo gusto. Sinabi niya ito upang ipahiwatig kung paano mamamatay si Pedro at kung paano niya luluwalhatiin ng Diyos. Pagkatapos, sinabi sa kanya ni Jesus, "Sumunod ka sa akin." Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang ating word of the day ay mahal. Sa lahat ng tanong sa mundo, marahil isa sa pinakamalalim ay ito. Mahal mo ba ako? Kapag bata tayo, hinahanap natin ito sa ating pamilya. Habang lumalaki tayo, hinahanap natin ito sa kaibigan. Kapag tayo nasasaktan, hinahanap natin ito sa relasyon. Kapag tayo nag-iisa, hinahanap natin ito sa kahit sinong handang makinig. Dahil ang totoo, ang puso ng tao ay nilikhang magmahal at mahalin. Pero kasabay nito, marami ring tao ang takot magmahal. Bakit? Dahil nasaktan na sila. Niloko, iniwan, pinagpalit, nabigo. Kaya maraming puso ngayon ang sarado. Maraming tao ang natutong magtago ng damdamin dahil ayaw nang masaktan muli. At sa Ebanghelyo ngayon kay San Juan, isa sa pinakamaganda at pinakapersonal na tagpo ang maririnig natin. Matapos itatwa ni Pedro si Jesus ng 3 beses, muling kinausap siya ni Jesus pagkatapos ng muling pagkabuhay. At alam mo ba kung ano ang unang tanong ni Jesus? Hindi, "Bakit mo ako iniwanan? Bakit kayo nagtago? Bakit mo ako itinatwa? Bakit ka natakot? Bakit ka nagkamali?" Hindi yon. Ang tanong ni Jesus, "Simon, anak ni Juan, mahal mo ba ako?" 3 beses tinanong ni Jesus si Pedro, "Mahal mo ba ako?" At napakalalim po noon. Dahil ipinapakita ni Jesus na ang pundasyon ng pagiging alagad ay hindi talento, hindi galing, hindi katalinuhan, kundi pagmamahal. Hindi tinanong ni Jesus, "Magaling ka ba? Matalino ka ba? Perfect ka ba?" Ang tanong niya, "Mahal mo ba ako?" Minsan kasi akala natin ang mahalaga kay Lord ay performance. Kaya kapag nagkakamali tayo, feeling natin wala na tayong halaga. Kapag nadadapa tayo sa kasalanan, iniisip natin tapos na tayo. Kapag mahina tayo, feeling natin hindi na tayo kayang gamitin ng Diyos. Pero tingnan natin si Pedro. Si Pedro na nangakong hindi iiwan si Jesus. Si Pedro na nagsabing handa siyang mamatay para kay Kristo. Si Pedro rin ang natakot. Si Pedro rin ang nagtatwa. Si Pedro rin yung bumagsak. At pagkatapos ng lahat ng iyon, hindi siya tinanggihan ni Jesus. Sa halip, muli siyang tinawag pabalik sa pagmamahal. Iyan ang kagandahan ng Diyos.
Kapag tayo bumagsak, hindi niya agad tayo sinusukuan. Ang tao minsan kapag nasaktan mo, tapos ka na. Pero si Kristo, kahit ilang beses tayong nadadapa, may pagkakataon pa rin bumalik. At pansinin natin, sa bawat sagot ni Pedro na, "Oo, Panginoon, alam mong mahal kita," may kasunod na misyon si Jesus. Pakainin mo ang aking mga tupa. Alagaan mo ang aking mga tupa. Ibig sabihin, ang tunay na pagmamahal kay Kristo ay hindi lang salita. Ito ay pag-aalaga sa iba. Madaling sabihin, "Lord, mahal kita." Pero paano natin tratuhin ang pamilya natin? Paano tayo magmahal sa mahirap? Paano tayo makitungo sa sugatan? Paano tayo magpatawad? Dahil ang pagmamahal kay Kristo ay nakikita sa paraan ng pagmamahal natin sa kapwa. May mga taong palaging nagsisimba, pero wala namang malasakit. May mga taong mahaba kung magdasal, pero napaka-judgmental. May mga taong malapit sa altar, pero mapanlait ng kapwa at malayo sa tao. At dito tayo hinahamon ng Ebanghelyo. Kung mahal natin si Kristo, dapat may pusong marunong mag-alaga. Mag-alaga ng pamilya, mag-alaga ng relasyon, mag-alaga ng sugatang tao, mag-alaga ng pananampalataya. At narito ngayon ang mahalagang sinasabi sa atin ng ating Ebanghelyo sa araw na ito. Alam ni Jesus na mahal siya ni Pedro kahit mahina si Pedro. Malalim yun. Minsan kasi, iniisip natin na kapag mahina tayo, hindi tunay ang pagmamahal natin sa Diyos. Pero ang pagmamahal ay hindi nangangahulugang hindi ka na magkakamali. Ang tunay na pagmamahal ay yung kahit bumagsak ka na, bumabalik ka pa rin sa Kanya, kay Kristo. At marahil ito ang gustong ipaalala ng Panginoon sa ating lahat ngayon. Hindi ka defined ng iyong pagkakamali. Hindi ka tapos dahil nadapa ka na. Hindi ka walang halaga dahil nagkamali ka. Mas malaki ang awa ng Diyos kaysa sa iyong kasalanan. Si Pedro na nagtatwa kay Jesus ay siya rin ginawang leader ng simbahan. Ibig sabihin, ang Diyos ay eksperto sa pagbibigay ng panibagong simula. Kaya kung may sugat ka ngayon, kung may guilt kang daladala ngayon, kung may pagkakamali kang ikinahihiya, huwag kang lumayo kay Kristo. Lumapit ka. Dahil hindi ka niya tinatawag para ipahiya ka, kundi para mahalin kang muli. At baka ang totoong tanong ni Jesus sa iyo ngayon ay hindi, bakit ka nagkamali? Kundi ang tanong niya, mahal mo ba ako? At kapag sinagot mo siya ng tapat, kahit mahina, kahit sugatan, Lord, alam mong mahal kita. Maniwala ka, may mission ka pa rin, may purpose ka pa rin, may pag-asa ka pa rin. Kaya nga ngayong huling linggo ng Easter season, tandaan natin yung salitang pagmamahal. Mahal ka. Dahil ang taong tunay na minahal ni Kristo ay hindi na kailangang mabuhay sa guilt kundi sa panibagong pagkakataon. Kaya nga pag nilayan natin, paano natin ipinapakita ang tunay nating pagmamahal kay Kristo sa paraan ng pagtrato natin sa ibang tao. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoong Jesus, salamat dahil mahal mo kami kahit mahina at makasalanan. Turuan mo kaming magmahal, hindi lamang sa salita kundi sa gawa. Kapag kami nadadapa, tulungan mo kaming bumalik sa iyo na may tiwala at pag-asa. Gawin mong daluyan ang iyong pagmamahal, kaming lahat. Daluyan ang pagmamahal sa iba. Amen. Pagpalain po kayo't ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen.